walang formal na plenaryo para maging forum na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano. Ang problema, kinakailangan nilang palitan dahil nga kinakailangan nila sunod-sunuran sa Malacanang ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Bakit? Kasi yung presiding officer magdidesisyon kung dapat bang tanggapin yung mga dokumento na galing sa AMLAC na nakuha na walang basbas ng hukuman. At sangayon sa ating saligang batas, talagang yan po ay inadmissible for any proceeding for any purpose. So ang desisyon kung yan ay aacceptin o tatanggapin bilang ebidensya ay nasa presiding officer. Narito rin yung issue kung dapat bang makapagbigay testimonya itong nakakulong dahil sa kaso na kidnapping for ransom na si Ramil Madriaga. Well, ang sinasabi ni VP Sara, wala naman yang Madriaga na yan dun sa kahit anong complaint na naisampa bilang basehan ng articles of impeachment laban kay VP. So dapat hindi siya payagang magbigay testimonya. Ang magdedesisyon muli kung yan ay papayagan ay ang presiding officer na ngayon ay manggagaling sa Malacanang kung tuloy na matatanggal si Alan Peter Cayetano. At dahil ang susunod na regular na sesyon ng Kongreso, yung second regular Congress ng ano na ba ngayon? 20th Congress ay sa July 27 pa. Sa State of the Nation address, kinailangan na tumawag ng special session ang presidente para magkaroon ng pagkakataon na matsugi, mapalitan ang Senate President. Now, ito ba ay legal na pamamaraan sa pagtawag ng special session? Hindi. Kasi ang sabi sa ating saligang batas, Section 15, Article 6 ng 1987 Constitution, I quote, "The President has sole authority to call Congress into special session at any time to address urgent matters requiring immediate legislative action." Ano ba yung sinasabi nilang urgent matters requiring legislative action? Alam niyo bang nakakatawa? Yung enumeration ng kung ano itong mga urgent matters, hindi man lang kasama ang isang special budget para sa Mindanao. Ibig sabihin, walang plano na magpasa ng special budget ang administrasyon nito kasi nga siguro yung mga biktima naman nasa teritoryo ng kalaban, so gantihan lang. Nung panahon ng Yolanda na hindi pinansin ni Noynoy, ni Mar Rojas ang mga pangangailangan ng mga biktima ng Yolanda, ginagawa ngayon ng Marcos Jr. sa mga biktima ng lindol dyan sa Mindanao. Kasi sa totoo lang, kung meron talaga siyang malasakit para sa mga taga Mindanao at tatawag siya ng special session, unang-una dapat sa agenda ang isang Malacanang certified emergency special budget for Mindanao rehabilitation. Wala namang ganyan. Nung panahon ng COVID, sinertify urgent ni Presidente at tumawag si Presidente Duterte ng special session para talakayin yung Bayanihan We Heal as One law na isang special budget na naglalaan ng karagdagang pondo para nga tayo ay makaharap sa COVID at magkaroon ng tamang COVID response. Hindi po yan kasama sa request ng Presidente para sa special session. Dahil sa kanyang isipan siguro, kalaban naman niya mga taga Mindanao, hayaan mo silang magdusa. Gaya ng pinagdusa sila ng mga Aquino nung panahon ng Yolanda. Tignan nyo kung ano yung mga nasa agenda ng paghiling ni Bangag para sa isang special session. National Center for Geriatric Health. Really? Yan ay special urgent concern? Hindi makakaantay sa regular session ng Kongreso? Itaga nyo sa bato, hindi nila mapapasa itong batas na ito during the special session.